dapat reviewin natin yung sistema natin. But basically, agree kayo, in 13 days, hanap kayo ng 13 days sa buhay ninyo. 13 days, na umubos kayo ng 325 million. Wala, di ba? 13 days sa buhay ninyo. Ako, ano na ako eh. Wala akong inubos na 325 million in 13 days. Diyos ko. Na ang issue, 11 days, inubos yung 125 million. Pati pagago. 11 days, nanggagalaite itong mga congressman tsaka senator, itong lahat sila, pro-government, nanggagalaite, 11 days inubos nyo, 125 million. Putak, ina nyo. 13 days, 325 million. Doble. Make it doble, isang araw lang diferensya. Sa 2 araw, 11 days, 13 days. 11 days, 11 days, 13 days. 11 days, 125 million. Inday Sara. May resibo. Tapos ito, 13 days pa lang. 13 days. Ayun, 325 million. Sus Mario. Ano nyo kanina impeachment? Day 30 na ba? Day 13, 325 million na. Ganda drain, no? 325 million, still counting. 92 days daw yan eh. So, ay. So, mga ano pa, 79 days pa. Tama, no? 79 plus 13. Yun, tama, 92. 92 nga. 79 days to go. At nakaka 325 million na tayo. At 36 days, 39 days, 1 billion na. Meron bang mabuti na hinahinatnan yan, yung impeachment na yan, kung napapanood nyo? Kaya nga something's wrong with our system, mga kababayan. So kanina ang mga natin, tanong-tanong mga tinuloy lang yung kanina, no? Tapos na yung cross-examination, napunta na doon sa mga senator judges, impeachment senator judges, yung mga tanong kanina. Ang worthy lang kanina, hindi naman worthy, yung pinakamagandang tanong para may konting naman, konting awa doon sa judges, pero pupunta ko yun. Ang worthy na tanong is yung kay Senator Lacson. Maganda yung tanong ni Senator Lacson. Na-distract lang ako kahapon sa mga aso. Nakasama yun dun sa sinulat ko na gusto kong talakayin kagabi. Dapat kasi ang bawat yung sinasabi ko kagabi, ako sang-ayon na ang confidential fund at intelligence fund para walang overlap, walang crisscross, walang ganon, no? Walang crisscrossing, walang redundancy, the right word, redundancy. Example is magpapatrabaho ka ng CPP-NPA o kaya terorista. Tatrabahuhin ng isang agency, NBI, tapos ng AFP, PNP, NICA. Ang daming agency na. Nagkakaroon ng redundancy. Baka misencounter pa abutin. That's why nagkaroon ng National Intelligence Coordinating Agency after nung Marcos Sr. left. Kasi NISA, very powerful noon. Dapat bumalik tayo sa ganon na National Intelligence Security Agency. Maganda yung coordination doon sa lahat ng ina-oversee lahat ng intel activities, lahat ng drive, intel direction, na. So kung ako lang masunod o magsasuggest, doon sana tayo pumunta para
isa lang agency talaga, gaya na sinasabi ko kapon, no? Inaano ko ngayon, nire-emphasize ko. Isang agency lang talaga dapat ang may hawak ng confidential fund tsaka intelligence fund. We can elevate it to a department, National Intelligence Security Department, no? Na siya na rin ang hahawak ng lahat ng intel matters. Kung ikaw presidente o vice president o senate president o kaya sa House of Representatives, wala ka intelligence fund. Nandun sa NICA. At merong parang kunyari board na magde-decide kung go, no go. Go, no go. No? Kaya kung may position paper kunwari presidente ng Pilipinas, ano kayong presidente ka, iniwasan natin yung abuso eh. Sipin nyo, 4 billion yung sa presidente. Paano kung may problema kay 125 million, paano yung sa presidente billion-billion? At merong sinasabi nga na 500 million o something billion ang hindi rin cleared sa COA, no? So I am taking the position na ayoko ng intelligence fund na nagkalat. Gusto ko isa lang. Yan yung sa akin. Kasi mas maganda yun para sa atin. Focus, may direksyon, may coordination, may accountability, isang agency. Ang hahabulin natin, yung ulo nitong kusino man yung secretary niyan. No? It could be a retired military man. Most qualified, no? Tapos nun with intelligence background and blah blah blah, not necessarily a Medal of Valor, basta matino and then incorruptible, no? Incorruptible kasi ngawa ka nilang pera, billion eh. Ayun, isa yun sa ko kahapon na para kunyari presidente ka, gusto mong karoon ng intelligence activity kasi meron threat sa buhay mo, Marcos, kunyari may threat sa buhay mo, gusto mong gamitin yung intelligence kung sino man, actually ikaw, presidente ka, dapat sasabihin mo na lang dun sa department, may threat sa buhay ko, namamonitor nyo ba? AFP, Commander-in-Chief ako, ikaw, Chief of Staff, gamitan mo yung ISAP para malaman natin. Ganon din yung NBI, ganon din yung PNP. Di ba? So lahat ng intel, pwede mo i-direct. Ngayon yung pondo. Sungkitin nyo doon sa department. National Intelligence Security Department. Doon nyo kuhanin, justify ninyo. Mag-operate, boom, boom, boom. Lahat ng intel agencies, lahat ng justify ninyo. Sasabihin nung directorate o yung secretary and his members dun sa kanyang whatever you call it, kanyang board o chair o whatever, directorate, kanyang sabihin, bossing, meron tayong project dyan. Okay. So, ganun din ang tatrabuhin. Mag-coordinate na lang kayo. Diba? Isang lead agency and then may supporting agency. Then naiwasan. Kung kunyaring isa yun sa gusto kong sabihin. So, yung audit, ganun pa rin, may COA pa rin. Pero yung COA na mag-ano ng mga disbursement, etc. Kasi magre-release ng pera. Pagka nirelease ng pera, ko-coordinate sa DBM, boom, nabas, no? Authorized by the President also. Pero dumaan dito para may check and balance. Hindi maabuso. Tapos nun, mapag-usapan yan para to make it work. Ang punto dito, it doesn't make sense sa ang daming agencies ng government na panay-intelligence sa fund and wala naman nangyayari. Pero nagkakaroon sila ng mga bahay, nagkakaroon sila ng mga bank account, matataba, nagkakaroon sila ng Tapos nung pagka nagkaanuhan na, nagkasitahan na, at titirahin impeachment ng Inday Sara. Hindi tama yun And yun yung pinapakita ng impeachment natin. Tinitira niyo yung Inday Sara sa 125 million, pero kayo mga may intelligence fund, lahat kayo,
Uy, so far so good, di kami makukulong. Inday Sara lang, Inday Sara lang. Hindi kami makukulong. Yay! Inday Sara lang. Sige, sige, puta. Magnanakaw. Magnanakaw. Budol. Oh, scammer. Mga sabi ng prosecution, di ba? Scammer. Scammer. Oh, pucha, ano yun? Yung presumption of misuse. Oh, di ba? Kung ano madidinig mo eh. Meanwhile, Office of the President, confidential fund, so far so good. Senate, confidential fund, so far so good. Ganon din yung Congress, ganon din yung AFP, NICA, NBI, PNP, lahat na may intelligence fund. So far so good kayong lahat. It's not fair. It's not fair. Kaya what is fair? Isang agency na lang. Lintek. Isang agency na lang. Oh, di isa lang accountability diyan. Hindi sasakit ang ulo. Ngayon, nandun pa rin COA, mag-ano, no. Ngayon, lahat ng COA, yan, ito yung question ni Lacson na gusto kong address. Hindi covered by circular eh. Itong witness na tatlong araw na, no. Yung witness, hindi siya rated eh. Hindi siya rated. Ang sasabihin ko sana kahapon na kundi dahil sa mga aso, yung ingay. Dapat, dahil sa isang department lang, itong Intel agency na saklaw niya lahat ng confidential intelligence fund, sila bahala go, no go, mag-approve, disapprove. Para alam nila lahat ng intelligence activities nationwide and global. No? Kasi meron din tayong mga intel, yung ISAP, na mga embassy natin, mga attaché, nagre-report ng intel dun sa ating ISAP. No? So lahat yan. And then may isang nagdadirect, may nagkukumpas. Kita mo itong mga itong, kailan na ang babag, tsaka nag-iingay. Uy. Kaya nag-iingay, kaya ako nadidistract eh. Paano niyo naman ako? O, tapos noon, ang ano doon, yung pag kami nagkukumpas, mas maganda, isa lang, tapos noon, yung release ng pera, base dun sa justification ng agency, kay Office of the President, Vice President, etc. Lahat ng gusto magkaroon ng Intel Fund, sige lang, mag-attempt kayo. Pag okay yan, meron kaming parang board na nagsasabi na yes or no. Ganun lang. Kasi malalaman, ginagawa na ng AFP yan. Meron nang gumagawa niyan. Meron gumagawa ISAP. May gumagawa niyan NICA, etc. And NICA will be elevated to NISD. That's the concept, no? I hope na somebody is listening and you will be able to pick it up kasi usap-usapan din namin yan ng mga Intel ek. So, meron pa kaming yung NISD will be the mother agency of our own version ng Secret Service, which will be in charge of the presidential security. I'm taking the stand na tama na yung Presidential Security Guard, no? Presidential Security Group and SP, sa Vice President na group, tama na yon. Kasi nagkakaroon ng favored assignments. Itong mga to, at nagiging career na nga, tumatagal, etc. And then, mas maganda, civilian in nature na lang. Kung gusto nyo, retire kayo maaga, pasok kayo dun sa Secret Service natin. For the lack of a better name, I'm calling it the Secret Service. PSS, Philippine Secret Service. No? Parang, if you want whatever, na counterpart, no? The thing is, silang bala sa security ng lahat ng mga politiko, etc. Na wala nang tangki-tangki. Wala na. Kung gusto nyo secure kayo sa AFP, tawagin nyo AFP o kaya PNP. Augmentation. I-receive kayo kung saan kayo pupunta. Pero yung may sariling helicopter, may sariling tangke,
Mahirap yan. Pagka nilusob ng taong bayan yung Malacanang, may tangke eh. Tapos mahirap niyan eh. May nagsalita dyan sa PSG na kinahon ninyo, nilagay nyo sa shelf, no? Dahil sa kung totoo bang bongbong yan o hindi, may nagsalita, tapos tinabi ninyo, ay ang griping ngayon, tapos nun, nagkapalit kayo ng civilian security. Tanggalin na lang natin totally yung yung PSG. Okay, balik tayo. So, may Secret Service, National Intelligence Security Department headed by a secretary, then may USEC, ganon. And then merong Secret Service na counterpart, blah blah blah. Ayan, ganun yung Now, ang bawat ino-audit na inaprubahan ng confidential fund, yung disbursement, etc., yung auditor doon na assigned, dapat may security clearance. Yun yung sinasabi ni Lacson. Pero not ni Senator Lacson, but not on a circular lang yung sinasabi. Ang maganda, batas na siya. Batas na siya na covered by a law na lahat ng tatangan ng i-define ang yung ino-audit ng mga COA. And as you go up the ladder, COA State Auditor 1, 2, 3, 4, tapos na commissioner, blah blah blah, may security clearance na pataas ng pataas. Restricted, sang-ayon doon sa ating sa Philippine classification of security, ba? Ano yan? Restricted, confidential, secret, and then top secret. So, pagka sinabi mong top secret, it is applied to matter requiring the highest degree of protection. Na hindi dapat basta-basta ilalabas, no? Unauthorized disclosure would cause exceptionally grave damage to national security. Example ng mga top secret, yung mga plano-plano, kunyari, invade mo yung Sabah, plano about West Philippine Sea, plano na kung paano mo nuclear war yung China, yung ganun ba, top secret yun. Kasi pagka lumabas yun, delikado tayo. Delikado. Yung mga ganun ba. Plano about deployment ng mga AFP units natin in the event of war, bunker locations ng mga politiko natin, ng mga presidente down the line, chain of command, yan, plano even on na food security effect natin, top secret talaga dapat yung mga ganun. Plano ng if we are able to come out with naka-invento mga Pilipino na isang super duper rocket na bongbong rocket, no? Bongbong 1987 magpapalipad ng rocket na 100 yung warhead. 100 yung warhead. Pagputok ng rocket na ganyan, hindi, 1,000 pa nga. 1,000 warhead. Intindi nun. No? Dadaan muna, bababa muna, dadaan sa Xerox. And then, si Xerox, 1,000. 1,000 times si Xerox, tapos lilipad siya ulit. 1,000 na yung warhead. Pagka naka-invento tayo ng ganun, lintik. Top secret yun. Unauthorized disclosure will endanger national security kasi pag kaya napunta sa kalaban at tagilid tayo. Pagka-secret naman, pagka-secret, dito magfo-fall yung siguro, yung mga Intel confidential fund. No? Apply to info, information, and material na whose unauthorized disclosure, wherein unauthorized disclosure would endanger national security or cause serious injury. Dito magpo-fall yung sinasabi ni Torny
yung sinasabi ng mga ano-ano. Pwede rin sa confidential. Apply to matter that requires protection because an authorized disclosure would be prejudicial or embarrassing to the government. Pwede rin dito. Confidential. So, kunwari, ang pinag-uusapan ay isang plan na ano yung requirement? An authorized disclosure would endanger national security or cause serious injury. Pwede rin yung sinabi ko kanina. So, hindi nagkalayo, top secret, secret. Ang pagkakaiba ng dalawa is, yung isa may top, yung isa wala. Yung top secret eh. Yung isa walang top secret. The secret. Okay. Papagising na ako. Yung confidential, dito tatama. Apply to matter that requires protection because unauthorized disclosure would be prejudicial or embarrassing to the government. So, ibig sabihin, okay. So, yung restricted, tuloy ko na yung restricted. Parang day-to-day, pero within the agency, within the government, apply to official information that requires special protection short of the higher levels. So, hindi pwedeng basta-basta i-release, pero between you and me as government employees, pwede tayo restricted. Interagency communications, restricted. Mga ganon. So, kung ang classification ng mga auditor, and probably kung may intelligence security department tayo, maasikaso lahat yan. Magkaroon ng security, magkaroon ng intel asset sa bawat agency na hindi nyo alam. Para yan ang nagmamonitor. Sino mga corrupt? Parang ganon. At kung may auditor, may training sa security classification para pwede siyang, lalo na yung matataas ang ranko na, kunyari, mga commissioner na, doon na sila sa secret, doon na sila sa confidential, blah, 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 no? As you go up the ladder. Pag ikaw ang team leader, expose ka sa mga nitty-gritty, mga detalye, pwede mong tanongin yung agency head, and pwede yung COA top honcho ng COA at saka itong agency head, mag-usap kayo. And then, sila nagkakaalaman, then eye to eye, okay na. Okay, go. Yun ang mga kababayan na kaya tayo nag-audit. Kaya may audit ng intelligence fund na masalimuot yung intelligence fund na yan. Is because ayaw natin nakokorrupt. No? Yun lang yun eh. Ayaw natin nakokorrupt. Pero sa tingin nyo ba sa impeachment ng Inday Sara sa nangyayari ngayon, walang nakokorrupt? Walang nakokorrupt. Ang binabanatan ng impeachment yung taong hindi korap. Pero yung mga korap-korap, nandyan. Yay! Safe na safe tayo. Para kang nag-baseball, no? Ngayon, batter kung ganyan. Sigaw yung umpire, safe! Ganun yun. Pati yung mga nagnakaw, maleta boys, safe! Si Inday Sara, kawawa. Binabato ng bola, no? Ng toka. Lahat binabato, pati baseball bat, binabato na siya, no? But ang nakakalungkot, no? Ang nakakalungkot, sulat ko baka mawala yung thought eh. Ang nakakalungkot is Mami Maingay, sino yun? At saka yung Okay, ang nakakalungkot is the impeachment trials, as I said, is a trial not of Inday Sara, but a trial of our democracy, our processes, the way we think, the way we solve things, appreciate things, and all that. Basta it's not just Inday Sara, it's the Filipino people, it's the Philippine government is in trial. Ang problema natin ngayon, isa, Senate judges. Yung mga tanong-tanong ng mga Senate judges, no? Sa totoo lang, kung nakikinig kayo mga senator, mahiya kayo. Kasi
kung magtatanong kayo para lang mapansin, nagtatanong kayo para para lang magmukhang matalino, pero actually, lalo yung pinapakitang bobo kayo. No? Sa totoo lang, kung masusunod ako, sana nga masunod ako eh. Kung masusunod ako, we have to change the system, the process, na yung hindi nga, yung sinasabi ko gabi, I do not want yung impeachment to be carried on by the Senate. I'd like it to be carried by the Supreme Court. Okay na ako dito sa Supreme Court. Bakit? Kasi tingnan nyo, may yung sa provisions ng impeachment, may magrereklamo, articles of impeachment. Sige, pwede pa rin sa lower house and then elevate mo sa Senate. So parang ganon. And then pwede the Senate will decide, parang nagkaroon ng mini trial, hindi yung Congress, parang ganon. Pwedeng pag-isipan niya kung paano, no? I-foolproof yung sistema. And then from the Senate, from the Congress to the Senate, substance and form, and then it's worthy of the Supreme Court associate justices, no? Dali na doon. And then sila mag-impeach. Kasi kung check and balance, presidente, executive, and then the legislative ang mag-i-impeach sa isang impeachable officer like the president and vice president. And then check, pare, yung binoto natin na 31 million, 32 million, parehas binoto ng million, tapos pipitikin lang ng Congress at saka ng Senator. In this case, kunyari, pagka malakas ang isang vice president, panahon noon ni Gloria Arroyo, kalaban si Erap Estrada, pinitik si Estrada. Nagkaroon ng articles, inelevate sa Senado, nagkaroon ng impeachment, we knock out, nag-walk out. Tapos, people power. Kalokohan to eh. Kalokohan. Tapos noon, nung naging presidente na si GMA, nakatapat naman si Corona. Tama ba si Corona ba yan? Tama ba yung memory ko? Kanino ba nangyari yun? Si Corona? Kay Pinoy o kay ano? Kay Sereno yung isa, di ba? Okay. Tanggal. Bago later sasabihin ng Supreme Court. Reverse. Bira yan. Kaya ang kalokohan niya impeachment. Why? Ano yung mas credible ang resulta? Sa tingin nyo? Senate? Na iba-iba, may artista, may buksingero, kunyari, merong sundalong kanin, o merong kuplater, merong kuratong baleling, yung ganun ba, may school bukol. Nakmanto ka yan. Yun yung composition. Merong Leon Guerrero, di ba? Yun yung composition ng Senado. Merong pang left-leaning. So, kung titignan ninyo yung composition, ilan yung lawyer? yung isang lawyer na matino, kinulong pa. Kinulong pa. At saka kung titignan nyo yung bago mag-Senate impeachment, nagkaroon pa ng bruhaha sa Senado. Nagbarilan pa, nagtakutan pa, may bumaliktad pa, palitan pa ng Senate President, di nagtagal, pinalitan ulit. Hay, para lang sa impeachment na yan. Pero kung ang formula natin, yung proseso natin, sige, political process to, sige, kung gusto yung political process to, you control the Congress, you control the money, bigay ka 250 million, bilin mo, ayan, meron na, 257 ang bumoto, i-impeach ka na, panik mo sa Senado, gusto rin kumita siguro, sige, pag-usapan nyo, in form and in substance, and then, ang pag-uusapan lang nila is kung go-no-go sa Supreme Court. Tanggalin natin yung Senate ang magiging mag-ano sa impeachment. Sila ang magiging Senate judges because hindi sila Senate judges in the first place. Hindi nila trabaho. Ang trabaho nila, gumawa ng batas na hindi nga nagagawa yung mga batas natin. Death penalty, mandatory service, yung resolution 10 na hindi nila matanggal,
Joke na yan. Ang daming mga yung investigasyon ng Blue Ribbon, hindi nila magawa-gawa. Pero kating-kati sila diyan sa impeachment. Bakit? Magkano ba bigayan? Meron bang baka diyan? Baka may baka naman diyan, ha? Baka sakali, no? Kidding aside, no? Ang sa akin, it makes sense from the Congress to the Senate, parehong body na may check and balance, presidente, gusto niyo impeach yung presidente, dana natin sa Supreme Court. Yun na lang Supreme Court ang umupo na Senate judges. Impeachment judges. Sila na lang. Trabaho nila ang maging judge. Lahat sila marurunong. Lahat sila lawyer. Lahat sila judge. Hindi itong hilaw na mga judge na magtatanong. May sakit ba si Mary Grace Piatos? Putya talaga. Kaya nga ako, napapamura ako kanina, mga kababayan. Yung mga tanong kasi na senator, nakaganon na lang ako kasi nakakahiya. Senate judges kayo, nakikita kayo sa buong mundo. Yan ba yung, ganyan ba yung Senado natin? Diyos ko. I-impeach ninyo yung binoto ng taong bayan, 32 million, revolusyon ang mangyayari dyan, kita nyo. Kasi popular yung ini-impeach ninyo. Pinipilit ninyong katayin sa mga ebidensya na wala naman na yung prosecution, cool na cool. Kahit hindi kasi mag-invest ang prosecution niya sa oras na yan. Meron pang, kunyari, nagpapile ng kuko. Baka nagpapapedicure pa basta ang sarap mag-isip ng yung baboyan eh. O di baboyan mo yung imagination ko ng Ken Ranwell na niisip ko si Louis Tro nagpapamanicure habang nagkakaroon ng trial o kaya nagpapapedicure. Yung just for the fun of it, no? Ang sa akin, tapos meron kang sino yun? Yung prosecution judge nagsabi na scammer si Inday. Nanto ko ay ano ba yan? At yung si Escudero pinapayagan. Yung mga ganun state, subukan nyo sa Supreme Court yan. Ay, nako, contempt kayo. Kaya ang gusto ko sa Supreme Court, highest level of personalities na okay ako, hatulan nyo yung presidente, hatulan nyo yung vice-presidente, hatulan nyo, kasi ito, mga judge talaga, na exercising as an impeachment court against an impeachable officer. Question! Paano kung kunyari yung judge? Paano kung yung Supreme Court? Yung pag-isipan. There's got to be somehow na ang mag-impeach dyan yung Council of Elders na iniisip natin na gawin din. Council of Elders. Pero parang di masyadong namumroblema yung pwede ba yung sistema ganon? Merong articles of impeachment na finorm, kahit kontrolado niyo yung Senado, yung Congress, sige, kontrolado niyo yung Congress, may pera-pera kayo, sige, papanik yan sa Senate, okay lang, kontrolado yung Senado, okay lang, sige, pero ang power ninyo hanggang dun lang, form and substance. Tapos noon, pagka ipinasok niyo sa Supreme Court, bahala na Supreme Court as the judges to impeach an impeachable officer. Ngayon kung Supreme Court ang kinakailangan impeach yung Chief Justice, bahala na yung ultimate na People's Court, the highest court of the land, the People's Court, represented by, kasi yung people, sovereign Filipino people, na kung meron tayong 24/7 na tinatawag na pagka in-implement natin yon by way of declaration or executive order, na yan,
24/7 represented lahat ng Pilipino, 120 million, lahat ng sector, lahat ng ek-ek, etc., ages, blah, blah, blah. Represented tayong lahat. And the powers, nandun lahat. No? Yung power natin, nandun. Pero parang board of directors natin. Tayo ang mga investor. Tayo yung mga, tag dito, stockholder tayo. Stockholder. Na tayo busy eh. May mga OFW, anak na, uwi pa kayo, etc. Nagtitil ng lupang, dadrive taxi, etc. Biyahe, naghahanda ng nagbabantay, nagmamap ng CR, yung palimalimang piso na bayad. Yung iba nagtatrabaho, etc. Iba nasa call center. But kumpante tayo kasi 24/7 tayo represente. Na in the event na yung mga gago nating official na nilagay, gago, meron tayong tatakbuhan na Council of Elders. The final arbiter is the people. Not the Supreme Court, basically. So, binibigay lang natin trabaho. Why? Because the power came from the people. All government authority emanates from the people. Now, you have 3 branches of government. You have the Supreme Court, the executive, the judiciary, executive, legislative. Hinati natin yung power natin sa 3 para may second balance. So, bakit di natin hatiin yung impeachment na yan? Sige, gusto niyo impeach yung presidente, vice president? Sige, banatan nyo. Congress, lower house, upper house. Pagka may form and substance, Senate yung pinaka-final mag-initiate yung Congress, pasa mo ngayon dito sa Supreme Court, sa Judiciary. Sila ngayon ang upo. Ang bentahan nun, ang advantage nun, hindi ganito yung Mr. Witness, alam mo ba kung may sakit si Mary Grace? Kasi daming gamot eh. Putang ina. Senate Judge, Diyos ko, pinag-uusapan mo yung Vice Presidente ng Pilipinas. Yung mga tanong yan, marami pang tanong na kwak-kwak eh. Kaya nga, kung isi-isi mo yon mga yon, mapapaya talaga eh. Pero isipin nyo, hindi nyo ba alam kung anong gamot? Hindi nyo inalam kung anong gamot? Kung ano sakit. Kidding aside, mga kababayan. Kanina, kahapon tsaka kanina, masama yung loob ko. Kasi it really boils down on the lives of these intelligence assets, no? Okay, yung theory ninyo, theory ng mga pro-Marcos, ng pro-Congress, etc., no? Pro-impeachment, down in die, ang theory ninyo, ninakaw yung pera. Okay. Theory ninyo, ninakaw yung pera. Putang ina. Paano kung hindi ninakaw yung pera? Paano kung totoong merong tao na mga involved? Paano kung totoong may ongoing intel operation? Pinapatay niyo yung tao dahil sa ngayon pa lang ako ang kalaban, nag-iisip ako. Puta na, sino yung maraming gamot dyan? Siguro yung asset dito, kapitan. Siguro yung nagpipid ng information dito, kapitan. Tapos siya yung tapos kakalkalin na nga ngayon. Sino yung maraming gamot na pinamimigay sa mga tao? Doon dinaan, kunyari. Kung meron kunyaring mga sakuna, kunyari, baha, ganon, na bagyo, nataon sa Intel, ek, binigyan ng bayad, gamot, kasi ni Kapitan yan, para sa kanyang constituents. Kung ako yung CPP, NPND, patay si Kapitan. Kaya itong nangyayari na ito, dahil sa kagaguhan ninyo, pare-parehas, pinapahamak talaga ninyo. Haka-haka ninyo ninakaw yung pera. Binangko yung pera, ginamit ni Inday Sara yung pera. Pero for the sake of love of country, for the sake of responsible ek of being a government official. Putyang yan, isipin nyo, wag nyo yung politika muna, iset aside ninyo.
Kasi kung yung asset talaga ay nagkaroon ng bagong gamit, computers, desktop, laptop, etc. Matetrace eh. Matetrace. Yung gamot, matetrace eh. Patay yung tao. You know how hard it is to develop an asset. Alam nyo, yung mga asset na yan, hindi naman basta pera-pera eh. Iaano ninyo yung i-elicit mo na muna kung ano yung mind frame niyan. Parang kunyari, ako maghanap ako ng taga-AFP. Taga-NBI, taga-AFP, taga-PNP, maghahanap ako na makakampi kunyari pagka nagkaroon ng evolution, kung magbabago na tayo, bagong Pilipinas na kunyari, hindi na yung bagoong Pilipinas. So ngayon kunyari magkano ka, identify ka kunyari, i-elicit mo sa isang commander, kunyari 3-star general, pupuntahan mo. Hindi ko na kayo pupuntahan, sinasabi ko na eh. Pupuntahan mo and then from there, mag-elicit ako. Oh, kamusta na? Congrats! Kasi kakilala kunwari, yung gano'n, na meet mo sometime, somewhere, o kaya through a contact. Oh, ganun-ganun, bisitahin natin kasama mo yung contact. Di-develop mo yung asset, no? And then, boom, 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 tapos usap-usap kayo. Ano palagay mo sa sistema? Saan nangyayari? Pag sumagot yan, nakakainis na sir eh. Yan ang mga ganyan. Ang sarap rekrutin para sa destabilization. Di ba? Hindi destabilization. Para sa revolution. Yan yung ganon. Ganon ni-recruit nila ho na dati. Yung ibang mga commander dun sa ano yun? God Save the Queen, 87. Nagkataon yung ni-recruit nila. Double Recara. Double. Sige, sama ako sa inyo. Sabay, pagkalis nila honasan, hello, sir, FBR. FBR, sir, nire-recruit ako ng mga RAM. Sabi ni FBR, sakya mo nang yan, bata. Okay ba tayo? Okay. Sakya mo lang yan. Ni-recruit. Pagdating ng real McCoy, putragis. Nawala yung reinforcement. Biglang nandun kay FBR. Nakatoka. But anyway, ang doon, ganon din sa CPP-NP, NDF. Pupunta mo, lalapitan mo, alam mo siya tapos, ano na yung pinaglalaban nyo? Wala namang mangyari. Ganyan din yun dito sa administration ngayon. Re-recruitin niya yung mga pro Duterte, DDS, no? Lapit sa isang grupo. Ano nangyayari dyan sa ninyo? Rally kay rally, wala namang mangyayari. Meron bang bla bla bla. Ano ba problema? Ba't hindi? Paano? Wala kaming pera eh. Wala kaming panggastos. Yun lang ba ka nyo? May lalapit ako sa iyo, bla bla bla. Tapos kuha-kuhanin ka gano'n. Then maya okay na, palagayan ng loob. And then maya nagsusupply ka na ng information na hindi mo alam. Na-elicit yung information wittingly or unwittingly. No? Na-elicit. And then before you know it, bubulagayin ka na. Bang! Maleta. Hindi naman na maabot ng maleta para sa mga mga million lang siguro ang paano nila. Kaya nga kung ikaw ay nagka-counter intel ka o kaya maingat kayo, nako, hirap yung ganun eh. So in another topic yon. Ang pinaka na lang diyan is yung pagsasabi ng witness na minsan yung witness ay gaganong-ganon pa, hindi naman niya level, hindi naman siya eksperto, well-versed. Ang alam niya, sistema ng COA. May question nga siya sa sistema kasi hindi pa final. So, meron kang findings. Nagbigay, mag-audit na. May findings.
Sa totoo lang, pwedeng bago, depende sa COA yan eh. Depende sa mga style ng COA, no? COA. May findings. Ang ano dyan, minsan, tatawagan ng COA na yung agency. Oh, ma'am, sir, ba't ganito, ganyan, binigay ninyo, may problema, ganyan. Tapos, sasabihin na, ito yung kulang, baka kaya isubmit, isasubmit na, hintayin. Oh. Walang ano, AOM. Walang audit observation na memorandum na kulang-kulang, blah, blah, blah. Kasi yung ano, takot na takot yung mga agency na maanuhan. Pero minsan, matigas ang ulo o minsan, nagtutruan. Di ako yan, di ako pumirma dyan, yung ganun ba. So, takot ba na ma-disallow. Pero in fact, yung sistema is maganda naman para, dapat dyan nagko-communicate eh. Pero dahil sa ang thinking ayaw mag-communicate din ng COA para hindi mapag-isipan ng masama na nagpapaareglo. Ganon din yung agency, ayaw din mapag-isipan na umaareglo. Na yun na ini-insinuate ngayon kay Attorney Powa na kaya nagkaroon ng inquiry, audit inquiry, kuno nagpapatawag si ang bastos nung insinuation hindi tama ganon. And Attorney Powa doesn't have to justify because there's nothing wrong na mag-usap about kung ano yung kulang namin, etc. etc. Because COA is the one who should be telling them na ganyan-ganyan. And COA can always say na inaareglo ko. Di ba? Ganon Hindi Ang punto is para malaman kung ano yung mga kulang. At ma-explain dun sa agency head. Kaya nga may yung mga tao busy kasi yung agency head. Hindi makaaksaya ng oras makipagpulong sa ganyan. Kaya may mga tao. That's how it should be done. Usap-usap yung mga nasa ibaba para mayroon kang pupunta ba yung hari sa sa gera? Hindi. Meron kang mga knight, no? So, ganon din yung commissioner ng COA. Pupunta ba siya sa agency? Hindi. Meron ka mga auditor. Hindi ganun mag-usap yung mga auditor. Tsaka yung agency na mga tao involved para ma-trash out. Magkakaroon ng ng notice of disallowance. Okay nga. Linawin ko yung notice of suspension. No? Then merong AOM, no? Then notice of suspension. Notice of suspension, ang sinususpend hindi yung agency, hindi yung ang sinususpend is the act na mabigyan siya ng galaw na notice of suspension na hindi siya mabigyan ng favorable na rating, no? You're suspending the award of okay, pasado ka. Kasi hindi ka pwedeng pumasa. Kasi meron nakita. No? Hindi mo pinansin. Notice of suspension. Pagka, pwede mo pa rin i-comply. Pero nangyari dito, ewan ko, suspecha ko lang. Kasi yung witness, hanggang dito lang siya. Tapos pinalitan siya. Tapos hostile na to. Tapos may na yung mga agencies na ako lang yan. Tingin ko, ba't hindi nag-uusap-usap to? So parang may pressure galing sa itaas para magkaroon ng findings, para magkaroon ng notice of disallowance. But the disallowance happened March of this year. So meron pang hindi pa tapos yung nakita ko lang yun doon sa kanina, pina-flash nila na March of this year yung notice of disallowance. 16 yata, something o 21. So malaman natin sa Monday yan And then meron silang so many days para ma-appeal sa Supreme Court. So hindi pa siya final. Tama yung tinatanong ni Escudero. So minsan nagiging parang yung iwas puso yung witness kanina. Kaya nga kanina
talagang ako, solve ako na hindi na dapat sa Senado yung impeachment. If we have a chance to change amend our constitution, if we have a chance to have a revolutionary government and we're going to reboot everything, we might as well reboot the system about impeachment. I do not like na, ewan ko kung ano yung wisdom, baka meron namang wisdom na Senate ang nag-impeach, no? Kasi binoto sila ng tao, kasi I don't know. Pero it makes sense na panay judge yung panay lawyer yung nasa excuse me. Panay lawyer yung nasa Supreme Court. Hindi kagaya dito sa atin. Panay senator na may sakit ba hindi nyo ba inalam kung may sakit si Mary Grace? Mary Grace Piatos. O, daming gamot eh. Nagdadialysis ba yan? Ay, no. Baka mamaya hanapin ng CPP, NPA, NDF kung sino yung lumalaklak ng gamot. Diba? Pero delikado talaga yon kasi kung sino yung maraming gamot, matutuntun. Hindi tanga yung NPA, hindi tanga. And kaya kita mo pati follow up pa kanina no? Kung sino kung ano yung sakit pinapalo pa no? Para malaman kung anong gamot no? Ay, nako. At saka yung iba na mga na-expose ng unnecessarily kasi ang akala ninyo pangalan lang yung sagrado, yung pangalan yung alias okay yun yung alam pero yung pangalan basta hindi masabing pangalan. No. It's not that easy. Pagka nasa probinsya kayo, nasa bundok kayo, nasa probinsya kayo, sa Parplang barangay kayo, at yung asset ninyo taga doon, o kaya sa eskwelahan, teacher, no? Teacher for example, yung asset ninyo, kasi siya yung magsasabi kung sino yung nagre-recruit, bla 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 bla, yun nga, may sakit kunwari yung teacher, tas ang damakal yung gamot, o kaya biglang marami siyang gamot, etc. O kaya biglang may laptop yung kanyang no? O ay, nako, matetrace And you're this trial is putting these people in danger. Now, as against what? As against na haka-haka, still to be proven, na binulsan ni Inday Sara yung pera. Still to be proven. And right now, they're not proving it. So, meanwhile, yung information na pinalalabas ngayon, patay to. Patay. Mga irresponsible tong mga taon to. Kaya irresponsible. Meanwhile, yung mga nasa labas, kayo, mga pro-BBM, pro-government, anti-Sara, nag-cheer kayo. Mga vlogger, nagko-content. Ayan na, talagang magnanakaw si Inday, bla bla, tuwan-tuwa kayo. Pero hindi kayo nag-iisip na I'd rather na ito isang tabi na muna to itong mahalaga Tsaka isa pa, yung in-expose yung ganyan and then kung ako yung asset, mahirap ito sir, ma'am, mahirap ito sir. O tayo na, mamamatay kami dahil sa walang oras kasi hindi nyo kami kayang protektahan Mahirap yung ganun. Kaya nga nakakainis. So, walang mangyayari dyan sa impeachment na yan hanggang sa dulo. So, right now, 325 million na tayo. Imagine niyo yung magagawa ng 325 million. Kung 1 million ang isang classroom, naka 300 na. Classroom. Kung 1 million ang isang classroom. Kainis 300. Kung mabot ng billion yan, ilang classroom yun? Kainis Kung isang computer ay magkano?
50,000 na ka, 100,000, mga laptop, mga ganun, mga high-end na yan. 1 billion, 1,000, hindi, 10,000. Ay, grabe, no? You can just imagine, sayang yung pera. And ginagamit yung pera natin para lang yung ating gobyerno ay masunod yung gusto na sipayan ng Inday Sara. Get rid of our political opponent for 2028. My God, 2026 pa lang ngayon. And I hope that one day, when the people realize na inabuso tayo sincerely, I hope that one day kayong mga walang niya kayo na nakaupo will be accountable. Hahabulin kayo ng taong bayan talaga. Kasi hindi na tama. Even the armed forces and the PNP will reckon with you. I'm sure of that. I'm sure of that. The AFP and the PNP will reckon with you. Kasi hindi tama. May mga pamilya rin itong mga sundalo. Right now, 19 trillion plus, 19.5 trillion plus ang utang natin. 160, magkano? 164,000 ang utang ng bawat Pilipino. Ikaw, ako, anak mo, apo mo, baby mo, hindi pa nabubuhay. 164,000 ang utang. Sino yung ba nagkaganon tayo? And continuous pa yung utang, may 2 taon pa. Kaya nga, while the Philippines, pinagtatawanan tayo sa ibang bansa, while the Philippines is, the Senate, the Philippine Senate, is asking questions kung may sakit si Mary Grace Piatos. At kung ano-anong mga tinatanong dyan sa na yan, kung anong batas, kung anong confidentiality, tapos nun yung presumption, yung usually, mga ganun ba? Usual, unusual, di ba? Illegal, tapos nun, suspicious, yung mga tanong natin mga Senate judges. It shows how incompetent they are. Sad to say it, but I'm saying it. Mga Senate judges, you are incompetent. Not those who are lawyers, they are competent. No, meron din lawyers na incompetent din. Now, I would rather na have a system with the sovereign Filipino people na Supreme Court ang tatayo na impeachment court. So merong sombrero sila na Supreme Court, tapos tanggalin yon, may sombrero sila impeachment court, 15. 2/3 din na boto, 10 out of 15 to impeach a president or a vice president. We have that, kunyari. How do you impeach the others? Ang ano lang naman dyan, yung yes, ang sasagutin mo lang naman dyan, yung Supreme Court, yung Chief Justice. How do you... Ang sagot ko doon, elevate natin sa taong bayan na, sa ating Council of Elders. Tayo mag-impeach. Pero definitely, ayoko yung pahawak sa Senate kasi tignan yung nangyari kay Corona. Ano talaga, circus Because the Senate, you cannot expect them to be an impeachment court because of the mix of senators that we have. Actors, journalists, media practitioners. I'm sorry, pero that's the reality. Huwag kayong mapipikon, Senate. Sa akin, huwag kayong mapipikon. Totoo naman yung sinasabi ko And yung sistema kasi, yung batas natin, it is being forced upon nyo. Kitang-kita nyo ngayon, dasal ninyo Ang dasal ninyo, sana bigyan kayo ng talino, bigyan kayo ng etc., i-guide kayo kasi matindi yung trabaho ninyo. Talagang matindi. Incompetent yung iba sa inyo. At kung may ganyan na bayaran, ang pinakamatindi, ang pinaka-oak, yung oak wood, no? Yung pinaka-yakal,
yakal na ironwood, no, na sa korupsyon, yung Supreme Court. Yun yung kumbaga sobrang intaas ng level ng integridad yan. Kumpara mo sa Senado, makita mo nagbakbakan doon sa Senado eh. Naghabulan pa doon, nag-anuhan doon. Nagpalit-palit, may umiiyak pa, di ba? May nagtraiduran pa, may hudas, etc. etc. Hindi mangyari sa Supreme Court yun. Kaya nga kung impeachable officials, except for the Chief Justice, which the people will be the ones to impeach pagka dating ng ganong takdang panahon, we'll cross the bridge when we're there. We have anyway, we will install a council, council of elders, and then we still have the form of government, parliamentary kunwari, and then kunyari meron state of Luzon, Visayas, Mindanao. If not, Republic of Mindanao and Republic of Paxilica, Luzon. Oh, di ba? Republic of Mindanao. Oh, ayaw ninyo ng sige, gusto niyo magsarili. Sige, magkanya-kanya na. Ang titigas ng ulo natin, ang titigas ang sisiba eh. Magre-Republic of Mindanao na. Ito, maiwan, Republic of Paxilica, Luzon. Oh, di ba? Hanep, Republic of Paxilica. Isipin mo, may napanood ako 100 million liters of tubig eh. A day. Imagine yun. Ano yun? Exaggeration yun? 60% ng grid ng kuryente ng buong Luzon. 60%. Sus Mariosep. Magpipirma na sila sa November. Ayaw, So, baka yan pa maging mitsa ng Mindanao Secession. Republic of Paxilica, Luzon, laban sa Republic of Mindanao. Kung ayaw ninyo ng island of state of Luzon, Visayas, Mindanao, magkanya-kanya. Doon papunta ang Pilipinas kasi pinupuwersa talaga yung abuso, pinupuwersa itong nato. And anyway, okay lang, magkaroon tayo ng pagkakataon at align pa tayo, baka tamaan pa tayo niyang yung revelations na end of days. Yun ang mahirap, di tayo handa. Ang pinaganda ng nitong administration is impeachment. So, yun yung akin. Okay, to summarize, ayan, I'd rather have the impeachment process be conducted by, it's triggered by an impeachment complaint, and then the Congress, and then the Senate, Congress elevate to the Senate, gano'n, substance and form, ka-countercheck ng Senate natin, substance and form. And then magbotohan sila, gano'n din, 2/3, gano'n din. Pagka ipapasa na sa Supreme Court for trial o hindi. So kung kasi lower house, upper house, yung proseso, and then biglang pagka 2/3, 16, not necessarily guilty, pero parang may probable cause, parang may may ebidensya and all that, then pagagalitan niya, ipe-prepare nyo kasi Supreme Court ang harapin ninyo, prosecution, at saka ang daming ginagawa ng Supreme Court. Ngayon, pagka inelevate sa Supreme Court, go-no-go lang naman yun, botohan sila. Pagdating sa Supreme Court, matitrigger, impeachment court sila. Another hat from Supreme Court, Chief Justices sila, Associate Justices, magiging impeachment court. Judges talaga sila. Impeachment judges sila. Na talagang judge sila. They do it for a living. No? They do it for a living. Kung mariretire ng 70, ang problema dyan, appointed. Isa yun. Barilin natin yung sistema. Barilin natin. So, we have to change yung appointment. Baka dapat appointment ng tao, no? O Council of Elders, etc. Na, hindi na presidente. Yun lang naman utang na loob kasi. Pero kung niya is, ang nag-appoint sa kanya is Council of Elders, may recommendation kunyari yung Judicial Council,
JBC, no? Pwede. Or recommendatory lang. Hindi, perang recommendatory para may utang na loob eh. JBC, recommendation ng presidente, may shortlist, etc. Tapos pasa doon. Tapos pagka na-approve ng pipili yung Council of Elders. Taong bayan ang pumili nung kasi parang alter ego natin yung Council of Elders. Pwede. Para wala yung sistema na in-appoint siya ng presidente, so wala siyang utang na loob sa presidente. Para pagka impeachable ang presidente, wala siyang ang niya nandun sa taas, na siyang pwede mag-impeach sa kanya. Pwede, it can work. So, pwedeng pagtalo-talunan. But that is what I'm forwarding na para maayos natin. Kasi pagka ganitong circus, wala mangyari. Mga tanong ng mga senator natin, minsan kumakampi sa prosecution. Minsan kumakampi sa defense. Ano ba namang, Diyos ko, judge kayo. Di ba? Tapos minsan si Escudero, presiding judge, minsan di mo maintindihan bakit pinapayagan. Di dapat payagan yung ebidensya na yun na walang nakapirma. And it took him time para so sino pa? May kinakausap ka pa, meron advisor, etc. I don't know. Kiniklear mo ba? Kinakailangan payagan ko. Wag kong payagan to kasi bla bla bla. Hindi. Naklan right there nung araw na yun kahapon. Dapat dinesisyonan yung kagad. Hindi, ngayon dinesisyonan. So sa akin, something yan. Pwede mo didesisyonan yun. Di ba? Ako, daling desisyonan nun eh. Walang pirme. Gagawin yung ebidensya, walang pirma, walang nag-vet nung sino yun? Las Cañas ba yun? Yung testimonya, hindi man lang na-vet kung testimonya ba niya talaga yun. So, whatever. Wala kang pirma, walang notary public. Tapos tatanggapin ebidensya. Kasi sabi ni Matibag, Jesus Mario Joseph, kung sa Supreme Court yan, kung judge yan, kinontep kay pare-parehas eh. Kaya gusto ko doon sa Supreme Court. Kasi hindi mo pwedeng bulahin yung Supreme Court. Hindi mo pwedeng babuyin. Kasi pag Supreme Court ang sinabi yung kita nyo, takot mga lawyer sa Supreme Court eh. O kung ano sinabi ng Supreme Court, walang aanga eh. Di ba? Take and take lang kayo. Kung sinabi ng Supreme Court, final. Kaya nga, yun ang kagandahan doon. Walang walang grandstanding. Makikita mo ba tatayo yung mga na yan? Hindi, magtanong sila dire-diretso, pare-pare sila eh. At saka yung mga tanong, sensible. Intelligent questions. Hindi yung ganyan na mga questions na ano bang gamot yung binigay kay At kaya logic ng tanong na yan? Sabi, iniisip ko na lang leftist to siguro, sasabi, para malaman, nanonood yung mga NPA kung malaman nila kung sino yung kakatayin nila no? So yan, I'd rather have that kind of And then dun sa level of security na mga COA, handling confidential fund, merong nag-handle ng normal lang na mga disbursements, mga ganon, and collections kung biyaya araw customs. So yun ay no-audit o kaya yung financial statements ng GOCC restricted. Hindi, confidential pa rin yung iba kasi dapat hindi basta-basta nilalabas yung mga Kung ang PhilHealth yung audit mo o kung non-bank, hindi pwedeng ichuchuchu mo yung mga dyan, di ba? Hoy, alam mo, kuha ko, yung land bank, nalulugi. Nalulugi na kasi yung yung Mardi Kapan, naku, Diyos ko. Ay, ganun din yung DBP. Anak na po, ciao. Yung yung PhilHealth, nabayaran na, pero ginamit, budget. Hindi pwedeng ganun yung COA. No? Maganda may security classification. As you go up the ladder, state auditor, ganon. Audit team leader, ganon. Yan, yung may grupo ka, audit team leader ka na, tapos pa nga, hindi makasagot nga pala kanina yung si witness. Hindi siya ganun ka-eksperto doon sa proseso nila. Kasi buti pa yun nandito sa amin, sinasagot, no? Ang
Ang sagot doon, kunyari, na pagka talagang may findings ka na may misuse at sa tingin mo may misuse na, ano ang gawin mo? Mali yung sagot. Dapat i-elevate siya doon sa audit, legal, no? Sila yung mag-iimbestiga na kung talagang may ground na talagang binulsa yung pera o minalverse yung pera o whatever. Doon papasok, and from there magkaroon ng rekomendasyon na magkaroon ng whatever is the pero hindi pa rin final ang COA kasi may proseso Supreme Court. Bakit? Align sa Constitution natin, presumed innocent until proven guilty in a court of law. So kahit may findings ang COA na minalverse yung pera o kaya binulsa yung pera, na marami namang gumagawa ngayon dyan, na ewan ko ba't sinisingle out ang Inday Sara. Political in nature. So ang nangyayari dyan, ang proseso is kahit merong nakadiin sa iyo, you can still, kahit na disallowance ka, na ND ka, notice of disallowance ka, notice of suspension, NS, notice of disallowance. Pagka na-disallow ka, kailangan bayaran mo na within a certain period of time. Either ikaw lang yung magbayad o jointly, no? Jointly. Kung kunyari ang perang involved lang is si Mary Grace Piato, magkano? 70,000. Bayad si Mary Grace Piato, 70,000. Kung disapprove, disallowed yung ganun yun. Pero you see, pagka it's a matter of making the higher ups understand yung nature. Pero since nagkaroon nga ng changes at naka fourth year na tong administration at sikat-sikat ngayon yung maleta, and then weaponized na lahat, pati NBI weaponized, then I wouldn't trust the findings so much because baka baka even yung sa Supreme Court nga yung delayed yung kanilang kita mo, mutin academic ngayon yung sinasabi na Supreme Court. Kung dinesisyonan pala yan na hindi pwede, di tapos sana. We're not spending 325 million now to date. Wala kamas-kamas si Supreme Court So, kaya kung isipin nyo, saan patatakbo taong bayan kung ang lahat ng agencies natin ay parang 1, nakatanggap ba ng maleta? 2, natakot ba? 3, meron ba pinahawakan ng gobyerno laban sa kanila? Kagaya ng iba senator na bumaliktad. 4, na-weaponize na talaga, corrupted na talaga. Saan tayo tatakbo? Wala nang tatakbo, di ba? Kaya aking paniniwala na puputok ito into a situation na ang tao mag-aalsa na talaga. Just a matter of time. Tick-tock, ganun lang. Tick-tock. Clock is ticking. It's a time bomb. It's going to be bloody. So, right now, ang mga tao, pinapolarize pa nila lalo kasi di sila alis. Yung resign na yan, na sinasabi, wala yan. Hindi magre-resign yan. Kaya ang nangyayari, ginagawa nila, pinapolarize, ginagamit yung pera ng bayan para maggawa sila ng narrative, para sirain si Inday, para lalong maano talaga dito yung pro-Marco. Kita nyo na, putang ina mga Duterte talaga, DDS, mga walang yakay, mga bobo kayo, etc. Talagang kurakot yung Inday na yan, bla bla bla. Pero, mga bobo nga, ito yung nag-flood control ng buwisit na itong mga to, di ba? Ito rin yung mga resolution 10 na pirma lang, audited na. Walang certification, di ba? Liquidation by certification. Samantalang ito, 125 million Inday, produce ka ng sandamakal na resibo. Yun nga, yung ginagawa ngayon na,
The double standard, I hate it. It has to stop. And this is the kind of country that we have right now. Frustrating, infuriating, and I'm confident that one day the people will realize the wrong that has been done to us. I know that. I'm fairly confident that the people one day will rise up. And then change will happen. So, yun. Kaya ako, ang iniisip ko lang is kung ano yung mga pwedeng baguhin eh. Kasi total, pupunta tayo doon sa pagbabago. Might as well, may nag-iisip kung paano natin baguhin to. Kung lahat kayo galit, lahat tayo sama, frustrated ng ano natin, eh wala nag-iisip. So might as well, mag-isip din kayo. Yung isa pang ano is isa lang intel agency, no? Lahat ng confidential intelligence fund controlled nito. Yung budget sa kanya yung magja-justify ng budget kung meron kayong balak agency, etc. Dito niyo submit and sa kanya magkakaroon niya ng budget, may allocation dito. You know, ang napapansin ko sa Congress natin at saka sa Senado, no, yung power of the purse nila. Inabuso eh. Sobrang abuso. The legislature will dangle their power of the purse. Supreme Court ka, dangle namin. Magkano kailangan mo? Ilang bilyon? Dangle. So we get what we want. Ganon din ang kung sino man. COA, dangle namin. Kaya yung COA sunod-sunuran. There's got to be a way na itong Congress at Senate mache-check natin eh. Kasi inabuso talaga tayo eh. Inabuso yung power. And we better stop this power na to. Itong gupitin natin, pingasin natin. Kumbaga sa kuko gupitin natin, no? Hindi tama eh. Inaabuso yung power for their own advancement. Commission on appointment, ganun din eh. Bago ka ma-appoint, bago ka makakuha ng appointment mo, ay putya, the only way to correct it is tanggalin natin yung commission of appointment. O di tarantado kayo. Eh wala eh, kasi utang na loob mo sa Congress. No? We've got your back. Ganun eh. AFP, sunod-sunod sa Congress tsaka sa Senado. Bakit? Commission of Appointments. Kaya nga, daming mali, no? Okay. So, did I cover yung mga gusto ko sabihin? So, may proseso sa COA. Yung findings niya, hindi final. Kasi merong doon sa proseso, it is aligned with the Constitution. You're still presumed innocent until proven guilty, blah, 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 blah. So, ito, may proseso na you can still make an appeal and then the Supreme Court will interpret the COA findings, everything. Isang ganyan, saklaw, pagka sinabi ng Supreme Court, it is upholding the decision of COA. Timbog ka, kaso na. Yung ganun eh. Kaya nga, kailan ka kakasuhan? Yun ang tanong eh. Na appealable pa. Kasi the Supreme Court can reverse pa rin eh, yung findings ng COA. Can reverse. Kaya nga pwede ka mag-appeal eh. Para saan ba appeal? Para itigil, itro yung tayo kakaltasin na yung 125 million na dinisalaw ko niya 70 plus million, 77 million, dapat bayaran mo na yan. Kagad. So, takbo ka sa Supreme Court, patigil mo. And then, explain mo yung side mo. Kasi hindi nakita ng COA yung side mo. And then you cite this jurisprudence, blah, blah, blah. Kung magaling lawyer mo, makikinig Supreme Court, i-reverse. I-allow. Yun yung problema, di ba? Kaya nga, hindi ka pwedeng pailan ng kaso hanggang walang desisyon yung Supreme Court. Yan yung pagkakaintindi ko. Kasi what's the point na pailan ka ng kaso, magiging sub judice, tapos nandun pa yung Supreme Court. Paano kung nagdesisyon siya na, tapos pinailan ka ng kaso? Useless. Dismiss din yung kaso. Kaya hintayin mo yung Supreme Court kung ano sasabihin.
Kung mati-TRO to, pagka tiniro, tapos mag-explain ka, bla 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 bla. Oh. But anyway, yun yung proseso. Hindi porke sinabi na ng COA. Ngayon ang tanong, tama ba yung ganon? Tama ba? Constitutional body yung COA. Kung hindi mo bibigyan ng ngipin yung COA, paano na yung mga yung mga nagdi-disburse ng pera? Walang takot. No, di ba? Iisnabin yung COA. Dapat may takot sila sa COA. Ino-audit ka eh. So, dapat reviewin natin yung sistema natin. Reviewin natin para hindi ganito. But basically, agree kayo, in 13 days na tayo. 13 days. Hanap kayo ng 13 days sa buhay ninyo. 13 days na umubos kayo ng 325 million. Wala, di ba? 13 days sa buhay ninyo. Ako, wala akong inubos na 325 million in 13 days. Diyos ko. Na ang issue, 11 days, inubos yung 125 million. Pati pagago. 11 days, nanggagalaite itong mga congressman tsaka senator, itong lahat sila, pro-government, nanggagalaite, 11 days inubos nyo, 125 million. Putak, ina nyo. 13 days, 325 million. Doble. Make it doble. Isang araw lang diferensya. Sa 2 araw. 11 days, 13 days. 11 days, 11 days, 13 days. 11 days, 125 million. Inday Sara. May resibo. Tapos ito, 13 days pa lang. 13 days. Ayun, 325 million. Sus Maria Josep tayo. Yung galing pa sa 250 million doon sa lower house times 257, 64 billion. Hanay pa, no? What? Kasi di nila pera yan. Pera natin, kaya ganyan na lang sila eh. Okay. So, I'm sure, siguro naman, you'll agree nga, something is really terribly wrong. Okay. So, maraming salamat sa mga nanonood.